today samahan nyo nga ako at magre-recycle nga tayo ng mga lumang papel at gagawin nga natin itong makulay at napakagandang mga papel, diba? Yan, sasamahan nyo nga kami ni Ponpon! Hi! Welcome back to my channel! I-ready na nga po natin ating mga gagamitin tulad ng blender, lumang silk screen, at syempre mga tambak natin mga papel-papel sa bahay. Ayan, ang ating sponge na pansipsip ng tubig. Pero kung wala kayong silk screen ay pwede rin tayong gumamit ng simpleng salaan ninyo sa inyong mga bahay. Ayan, sa simula nga po nung ako'y nag-YouTube ay inipon ko nga po lahat ng mga script na ginagamit ko sa aking mga vlogs at sabi ko nga one day ay i-recycle ko ang mga papel na ito. At syempre ang una nating step ay ang punit-punitin nga natin ng maliliit ang ating mga papel at pwede rin naman ditong gumamit ng gunting. Okay, so ayan. Napunit-punit natin. Babad muna natin siya sa water para hindi mahirapan yung blender mamaya. Ayan. So, yan. Kunin mo na yung blender din. At habang kinukuha nga po na aking mabait na pusa ang blender ay dadagdagan naman natin ng tubig ang mga papel na ating ibababad. Make sure na lubog sa tubig ang mga papel at ayan, durug-durugin o lamutakin nga natin ito bago natin ito iwanan. Yung parang ginawa na sa'yo ng ex mo, yung nilamuta ka muna, dinurog bago kanya iwanan. Grabe, sakit nun na. Pero syempre gagawin nga na lang natin ito para hindi nga po mahirapan ang ating blender sa pagka-crush o pagdudurog ng ating mga papel later. At iiwanan nga natin itong nakababad overnight or kung nagmamadali naman kayo ay at least naman ay may 4 hours na nakababad ito sa tubig. Ang nakikita nyo nga pong papel ngayon ay ang aking mga papel na naibabad ng 24 hours. So nakikita nyo po malambot na nga po ito at ready na nga natin itong ilagay sa blender. Ayan, so magsisimula na nga tayo maglagay ng ating mga papel sa ating mga blender. Syempre gamay-gamay lang din ha para hindi po mabibigla ang ating mga blender. At reminder lang din po ha, kailangan nga po ng patnubay ng magulang kapag gagawin nyo nga ang activities na ito kasama inyong mga kids. After nga po ma-blender, makikita nyo very fine na nga po ang ating mga papel para na siyang pulp talaga at ang ganda-ganda nga po niyang hawak-hawakan at laruin. At after nyan, sasalain nga natin at ready na nga natin kulayan ang ating mga gagawing mga papel. Ayan, sisimula na nga po natin kulayan ang ating mga na-blender na mga papel. So, i-divide nga lang po natin kung ilang kulay ang gusto natin gawin. At syempre, knowing me, gusto ko nga po na lagi makulay ang aking buhay. Kaya naman gagamit tayo ng napakaraming kulay dito. Paglalagay naman po ng mga colors sa ating mga gagawing papel ay maaari po kayong gumamit ng mga acrylic paint, watercolor, poster color, at kahit na food coloring ay pwede rin po. At para naman po magkaroon ng effect na natural at organic ang ating mga gagawing papel ay gagamit nga din po ako dito ng aking mga pinagtsaahan o aking mga used na tea bags at ibubudbud ko nga lang po ito sa ating mga ginawang mixture at kusa na po siyang kakapit sa ating mga gagawing papel. Ibudbud nga lang po ito at ihalo-halo sa ating mga na-blender na mga papel. Ayan, so i-ready na nga po natin ating mga lumang silk screen dahil sisimulan na nga natin tanggalin ang mga excess na tubig sa ating mga ginawang mixture. Ayan. So, yan. Make sure na may tuwalya nga po ang ilalim ha para mamaya pag piniga-piga natin ay talagang madali lang po nating matatanggal ang mga excess na tubig. So, yan. Ang gamit nga po ng silk screen ay ito magsisilbing tagahulma at pangtanggal nga po ng sobra-sobrang tubig sa ating mga ginagawang papel. Okay, so kumuha pa po ako ng isang tela at yan, ginamit ko naman dito ang sponge para kunin nga po ang mga sobrang tubig galing dun sa ating papel.
Okay, so konting tiyaga lang sa pagpipiga na nga ng tubig. Ang iba nga po ay gumagamit ng rolling pin, kanya-kanyang diskarte. Iba naman plancha, pero syempre nakaka-afraid at baka naman mag-round ako, diba? Wag ganun. Gusto ko pang mahabang buhay. At kapag feeling nyo po ay bonggang-bonggang napiga nyo na nga po lahat ng excess na tubig, ay dahan-dahan lang po natin itong tanggalin sa ating mga silk screen at patuyuin na nga po natin ito. So ako pinatuyo ko nga ito ng 24 hours. Yan, so same procedure lang po, ilagay lang po sa silk screen, pigain, tanggalin lahat ng tubig, ganun lang po kadali. Ayan, so ito po ang ating unang method kung saan gumamit niya tayo ng blender at silk screen. Ang susunod ko naman pong ituturo sa inyo ay ang aking experiment na hindi nga po ako gumamit dito ng blender at simpleng salaan niya lang po ang gagamitin natin panghulma. Okay, so same procedure lang po yan ibababad niya po natin ng 24 hours. Make sure na lalamutakin ito hanggang sa palagay natin ay pinong-pino na nga po ito. Gagamit niya din ako dito ng mga dahon at bulaklak, pati na ang ating mga pangkulay ay very organic dahil gagamitan ko nga po ito ng kape at ang bulaklak na natin na pampakulay. Dahil eksperimento nga po ito ay hindi ko rin alam kung magiging effective nga po ang paglalagay ng fresh na dahon at bulaklak dito. Kung makikita nyo ay ginunting-gunting nga po ang mga bulaklak at dahon at gumamit na nga po tayo ng itong salaan bilang panghulma at pangtanggal nga po na excess na tubig sa ating mga gagawing papel. Ayan, so same procedure lang po. Kumuha lang kayo ng tela, pigain nyo ng bonggang-bongga hanggang mawala lahat ng katas ng mga papel na binabad natin. At dahil hindi nga po natin blender ang mga papel na ito, ay medyo nahirapan nga tayong tanggalin lahat ng tubig. At kapag feeling naman natin ay napiga na nga po natin lahat ng tubig dito, ay tanggalin na nga natin ng dahan-dahan sa ating mga salaan. At yan, simulan na nga po natin patuyuin ang ating mga papel at makikita nga natin kung anong difference nito doon sa ating mga na-blender na mga papel. At ganun nga lang po kadali, after nga po natin mapiga, patuyin nga lang po natin under the sun or under the moon, kahit ano pang trip ninyo. Basta make sure na matutuyo nga po ito at nasa safe na lugar. Ito naman po yung mga pinag-eksperimentuhan natin. Ayan, hindi masyado kaganda na lumabas na kulay at makapal nga din po ang kinalabasan nito, unlike dun sa ating mga na-blender. Pero in fairness, doon naman sa ating mga na-blender ay very maganda naman at perfect nga po ang pagkakagawa ng ating mga papel. So marami nga tayong pwedeng gawin sa ating mga ginawang mga papel. Ayan, tulad ko, ginawa ko nga pong bookmark dahil nga mahilig nga po ako magbasa ng libro at pwede nyo nga rin pong lagyan yan ng mga kung ano-anong gusto nyo ilagay sa inyong mga bookmark, lalo na ngayong pasukan na naman. Maaari nyo nga po itong gawing activities sa inyong mga bahay kasama inyong mga kids. Pwede nyo nga rin po itong gamitin sa inyong mga scrapbook or kaya ilagay nyo sa mga gift tag, at least diba personalize at alam mong talaga namang pinaghirapan mga papel na ito. At syempre maganda nga po ito dahil nga wala tayong naitapon o naaksakyang mga papel sa ating mga bahay. At ang mga ginawa ko naman pong makakapal na papel ay nilagyan ko naman po ng string para magsilbing coaster sa aking mga baso at tasa. Ang iba namang papel ay kinabit ko naman po sa lumang karton at tada! Meron na nga po akong organizer na made out of recycled paper. At nasa sa inyo na yan kung paano nyo nga pagaganahin ang inyong imagination. At kung nagustuhan nyo nga po ang aking video, please don't forget to like, share, and subscribe dahil marami pa nga akong good vibes na i-share sa inyo. Ako nga pa si Gracia Bonita, nagsasabi na always inspire before you expire. Bye!